Muli, mga kapatid sa pananampalataya, kagaya ng unang batas na ibinatas ng Diyos patungkol sa araw ng Sabat. Sa madalit sabi, hindi pa po tapos ang araw ng Sabat dahil ang tunay na araw ng Sabat ay 24 hours. Kaya ito po ang karugtong ng pagpapahayag ng unang sugo ng kapayapaan ngayon sa ating kapanahunan. Itutuloy niya po ang kanyang paghahayag ayon sa mga hiwaga ng banal na kasulatan at ang kapasyahan ng Diyos para ngayong 2025. Ang may makinig ay makinig sa sinasabi ng sugo ng kapayapaan. Dahil hindi umaga, kaya babatiin ko kayo ng magandang gabi. Dahil nakita ko na darating naman ang kaguluhan diyan sa Quiapo dahil sa piyesta ng Nazareno, sinasabi nyo na labag sa kautusan ng Diyos na sambahin ang larawan. Ano nyo Alam ko hiwaga ng Nazareno nyo na sunog na rebulto kaya maitim. So, bakit hindi nasunog? Dahil may paggalang ng Diyos dyan sa mga larawan na yan. Kaya lang, noong panahon ng mga propeta, sinabi ni Haring David na yung mga larawan na yan, alam ko na maraming gumagaling dyan sa Quiapo dahil sa piyesta ng Nazareno. Kaya dinudumog na maraming tao, pero hindi lahat na pumaroon ay nabuhay. Marami rin napahamak. Iilan lang ang gumagaling. Kahit na hindi dyan sa Quiapo, sa Nazareno, kahit na sa ospital, pinangalanan nila na Miracle Baby, yung gumagaling sa ospital dahil sa pangalan ng Nazareno. Alam niyo ibig sabihin yung Nazareno? Manggagamot ng taga Nazaret. Kaya yan pangalan niya, manggagamot ng Nazaret. Kasi yung Nazareno, manggagamot yan. Lahat na maniwala sa kanya ay gumagaling. Kaya libot sa buong mundo upang gumaling ang tao. Nandiyan sa Matthew 4:23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. See? Dahil buhay siya at nililimot niya ang buong mundo dahil sa mga sakit. Dahil yan ang nakatala sa kasulatan sa San Juan 4:22. Yan ang sagisag ng Nazareno. Sige. Aklat ng San Juan 4:22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. See? Diyan lang sa katagang yan may pagkakaiba na yung pagsamba ninyo at sa sinasamba namin. Ito rin mo. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Alright. Anong relihiyon ni Jesus? Hindi ba hari siya ng mga Hudyo? Ito rin mo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya, ang Diyos sa Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, inaayos lang ni Jesus yung pagsamba ng mga Romano noong panahon niya. Pero ayaw na Romano na sila'y mapintasan sa kanilang pagsamba. Kaya si Jesus ay pinako nila sa cross. Na ang pangalan niya ay Guro ng Sangkatawan. Dahil nangangaral siya ng Ebanghelyo. Dahil ang Ebanghelyo ay katotohanan. Ang rebulto, hindi raw totoo yan. Sabi ni Haring David, noon pa, kahit na si Moises, nandun sa Exodo, Kapitulo 4, pero doon sa awit 115, ito ang sinabi ni Haring David. Pamagat. Ang ibang Diyos
ay ipinaris sa Panginoon. O see? Kita na, yan lang pa, magat. Alam na niyo kung anong ibig sabihin ni Jesus. Bakit niya pinintasan? Yung mga ribulto at yung pagdarasal niyo na paulit-ulit naman namin. Nandiyan sa Matthew 6. Bawal yon sa Diyos. Sa mga likuan daan, yung procession ninyo na mahabang panalangin na paulit-ulit. Binawal ni Jesus yan. Kaya lang, ayaw paayos ang Romano Katoliko noong panahon niya na siya ang kinamatay ni Jesus dahil ayaw pasaway ang mga Romano. Matigas talaga ang ulo. Dahil ang sabi ni Jesus nandun sa San Juan 4:22 hanggang 24. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Tatapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambay ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ano yung katotohanan na sinasabi ni Jesus? Biblia ang katotohanan. Pero ginawa niyong negosyo ang pangangaral ng Biblia. Ginawa niyong negosyo ang pangalan ni Jesus. Dahil sabi niyo, si Jesus ay ribulto. Samantali si Haring David ay sinabi niya, hindi ribulto yan. Kahit na Jesus, espiritu yan. At sabayin natin ang katotohanan. Dahil yun, sinabi niya sa San Juan 17, yung panalangin ni Jesus. Ang salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila upang sila ay maging isa. Nagaya naman natin isa. Aklat ni Haring David, mga awit 115:3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. See? Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyosa na ipilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakakatangan. Ano ginagawa nyo? Dililimot nyo ang ribulto ni Nazareno. Noong panahon yan, hindi nyo alam na kaluluwa ang sumusunod yan. Dahil mga kaluluwa na namatay na Romano Katoliko, nandyan lahat sa piling na ribulto na yan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. So, Oo, bawat tumitiwala sa kanila. So, kayo lahat ay mga ribulto rin. Dahil di kayo marunong magsalita ng katotohanan. Puro kasinungalingan. Dahil nagkakalat kayo ng kasinungalingan. At nilinglang ninyo at iniligaw ninyo lahat ng mga tao. Kaya, doon pa, panahon ni Moises, sinabi niya ito na nakausap niya ang Diyos sa bundok ng Sinai. At doon niya inakay ng tao na nabihag ng Ehipto para sumamba sa Diyos. At ano sabi niya? Sige, basahin mo. San Deuteronomio 4:9. Aklat ng Deuteronomio 4 mula 9. Mag-ingat ka lamang sa iyong sarili at ingatan mo ang iyong kaluluwa ng buong sikap. Baka iyong malimutan ang mga bagay na nakita ng iyong mga mata at baka mga hiwalay sa iyong puso ang lahat ng araw ng iyong buhay, kundi iyong ipakilala sa iyong mga anak at sa mga anak ng iyong mga anak. O yan si Moises. Nakilala niya ang Diyos at pinakilala niya sa Israel. Ang Diyos ay Espiritu. Kaya ang Espiritu mismo nagsabi sa 4Gs ng Deuteronomio. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ang Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan, at aking iparirinig sa kanilang aking mga salita,
upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. So, yan ang nangyari. Hindi nyo tinuro sa inyong mga anak ang pagsamba sa Espiritu. Kaya nagpapatuloy sila sa pagsamba sa rebulto. Kaya, yan ang narinig ni Moises na tinig ng Diyos doon sa bundok ng Sinai. So, nakakausap ba ang Diyos? Nakakausap. Pero kayo, nakasok kayo yung rebulto. Meron ba sinabi na kausapin niya kayo? Wala naman nagsalita. Humahanga lang kayo sa rebulto at pinupunasan pa ninyo ang panyo. Tandaan ninyo, hindi si Jesucristo o Nazareno ang pinupunasan ng panyo para gumaling ang tao. Si Kristo ay si Pablo ang pinupunasan ng panyo para gumaling ang mga tao. Nandyan sa gawa. Tandaan nyo ha. Kaya to'y naligaw ang mga tao dahil si Nazareno pinupunasan nyo ng panyo. Si Pablo yun. Dahil naglabasan ang kapangyarihan sa katawan ni Pablo. At anumang damit na ipunas nila kay Pablo, gumagaling ang lahat na may sakit. So, naligaw kayo talaga. Kaya ngayon, tandaan ninyo, ang rebulto hindi na pagsalita, hindi makalakan, hindi makagamot. Yung gumagaling dyan sa nakikipagprosesyon, awa lang ng Diyos dahil sa paniwala nila na Diyos ang nagpapagaling sa kanila. Talaga, dahil ang Diyos ay Espiritu. Tandaan nyo, kaya ang sabi ng Espiritu ni Kristo noong panahon niya, San Juan 17:24, ano sabi niya? Ama, yung mga ibigay mo sa akin, kung saan ako naroon, ay dumuon silang kasama ko. San Juan 4, 17:24. 24. Ama, iyong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong kung saan ako naroroon, sila naman ay dumong kasama ko. O, hindi ba, kanina sinabi, ng Diyos ay Espiritu. Namatay na si Jesus at pumunta na sa langit sa piling ng Ama at pinabalik siya ng Diyos. At ito, sinabi niya sa kanyang mga apostol nung nakita nila siya. Nandun sa Matthew 28:18. Yes. Plat ng Mateo 28:18. Kung basahin nyo sa babayan, magmula sa 10, maraming humanga sa mga apostol. Kahit na si Tomas. Dahil si Tomas hindi maniniwala sa Espiritu. Dahil hindi siya makakita ng Espiritu. Kaya nung makita niya si Jesus bilang Espiritu na, ano sabi niya? Kung hindi ko mahawakan yung sugat sa tagiliran niya, hindi ako makapaniwala. Hindi ba ganon? Kaya pinakita ni Jesus yung pinagpakuan sa kanyang palad sa paa, hindi pa rin maniwala. Kaya nung isuot niya doon ang kamay niya sa sugat ni Jesucristo, wala siyang nakapang tao. Dahil nung nakita niya, ay hugis tao talaga. Natural na tao, pero espiritu siya. Kaya nung kapain ni Tomas, at wala siya makapa, saka pa lang siya lumuhod na may espiritu na. Okay na. Ganyan ang mangyari. Kung halimbawa makita nyo, ang kaluluwa ni Kristo o Espiritu ni Kristo ay nandito sa amin. Kahit na anong sakit, mapapagaling namin. Tandaan nyo walang cancer, walang ulcer, o anumang sakit na malubha. Walang imposible sa kanya. So, hanapin nyo siya. Dahil sabi niya, kung saan ako naroon, doon naman silang kasama ko para matupad yung sabi ng Biblia na hanapin nyo ang Diyos. Doon sa Soconias 2:1, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo, magpipisan, o bansang walang kahiyan, bago ang pasya'y lumabas, bago dumaang parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyong mabangis na galit ng Panginoon,
bago dumating sa inyo ang kaarawan ng galit ng Panginoon. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa, na nagsigawa ng ayon sa kanyang katulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon. Ano yung galit ng Panginoon? Sakit ang ibibigay niya na walang kagalingan. Nandun sa Deuteronomio 28:58. Malalang masakit at hindi nakapagaling ng mga doktor. Pero sabi niyo, nakapagaling yung Nazareno. Espiritu lang, awa lang ng Diyos dahil matapat sila. Pero marami rin hindi tapat at hindi gumagaling. Yung matapat lang nagsisisi, sila ang gumagaling. Kagaya ng sinabi doon sa Ponyas, bago dumating ang galit ng Panginoon, ay hanapin niyo ang Panginoon. Kaya pala'y maliligtas kayo sa kaarawan ng galit ng Diyos. Dahil ang galit ng Diyos ay ito, Deuteronomio 28:58. Kung hindi mo isasagawa ang kung hindi ninyo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang kayo ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan, ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagayoy, gagawin ng Panginoon na kamangha-mangha ang salot sa inyo at ang salot sa inyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. Okay, kanila, yan ang parusa sa mga taong hindi sumasamba sa Espiritu. Kaya yung iba na matapat ng kanilang pagsisisi, gumagaling sila, pero hindi lahat. Maraming din namataya, kaya sumusunod yung ambulansya. Tuwing piyesta ng Quiapo, doktor, ambulansya ang nakapalibot sa inyo dahil inaabangan niya yung mga tao napipinsala ng sakit. So, ang rebulto hindi makapagaling dahil yan ang nakalagay sa Biblia. Ang banal na Espiritu ay makapagaling dahil si Jesus ang nagbibigay ng sakit at siya rin ang mag-alis ng sakit. Kagaya na sinabi ni Job, Diyos ang naglagay sa iyo, Diyos din mag-alis sa iyo. Kung basahin niya sa Job, yan ang istorya ni Job. Nagkasakit siya, nanggalis na buong katawan at iniwanan siya pamilya dahil sa pamilya niya hindi na makapaniwala sa Espiritu. Ano sabi niya? Sabi mo, may Espiritu na mapapagaling. Bakit hindi ka gumagaling? Iniwanan siya ng pamilya niya, pati mga anak niya. Dahil naghirap si Job dahil sa sakit niya, dahil malaon, hindi gumagaling-galing. Kaya nung pinakilala ni Job na ang Diyos ang naglagay sa kanyang sakit, siya rin ang mag-alis. Kaya nawa, gumaling yung sakit ni Job at yung kayamanan, ibinalik pa ng Diyos. Yung mga nagastos niya sa ospital, ibinalik ng Diyos sa kanya at sumagana ang buhay ni Job. Okay? So, kung hanapin niyo ang Banal Espiritu, hanapin niyo siya dahil yan nakapangako doon sa Gawa Kapitulo 2:1. Gawa Kapitulo 2:17. Nanggaling doon sa salita ni Propeta Joel. Aklat ng mga gawa ng mga apostol 2:17. At mangyayari sa manguling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, at ang inyong mga binata ay mga kakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oot sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. O yan ang kapangyarihan ng Espiritu. At ang Espiritu ay magbibigay ng biyaya sa kanyang mga alagad para mapagaling ang lahat ng uri ng sakit. Doon sa Matthew 10 mula sa 1. Kaya ganun din sa panahon natin. Dahil kami alagad ni Kristo,
binigyan kami ng kapangyarihan na ganyan, kagaya binigay niya sa kanyang mga apostol. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad, at binigyan niya sila ng kapahamalaan laban sa mga karumaldumal na espiritu, upang mapalabas nila at upang kanilang mapagaling ang lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng sari-saring karamdaman. O see? Parang sari-sari store, di ba? Ano bang sakit mo? Basta ilapit mo sa Banal na Espiritu, gagaling ka. Dahil yan, Banal na Espiritu, walang iba kundi si Kristo. Siya rin ang magpapagaling ng sakit. At kami ang katawan ni Kristo sa ating kapanahunan. Nandun sa Korinto 3:17, 3:16. Aklat ng Korinto, unang Korinto 3:16. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Alright. So, yan ang pagbuhos ng Espiritu. Pag manahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos, ikaw ay manggagamot at ang sagisag mo ay nasa Jesus na taga Nazaret. Kung taga Nazaret ka, ngayon, kung taga Bulacan ka, manggagamot ng Bulacan. Ang sagisag niya, ganun yun. O kung taga Maynila ka, manggagamot ng Maynila. Kamu kayong manggagamot dyan sa Cavite. Sino yung manggagamot ng Cavite na pinatay? Si Arturo Solon. Napakarami niyang pinagaling, kaya lang nagpapabayad. Pero dito, sa banal na kasulatan, tinanggap mong walang bayad, ibigay mo walang bayad. Nandun sa Matthew G, magmula sa 6, 16. Habang kayo naglalakad, Dito sa 7. At samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo na magsabi, ang karya ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabangon kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. alright. So maliwanag ha, na yung mga gamot nung panahon nila, sila ay Bayad. si Jesus at ang kanyang mga apostol, at binigay ni Jesus ang kapangyarihan na walang bayad, kaya binibigay niya na walang bayad. Kamukha namin ngayon, dahil pinagkalubang kami ng Espiritu ng kapangyarihan, kaya nanggagamot kami na walang bayad. Kaya anong pagkakaiba? Ang Diyos-Diyosan at saka templo ng Diyos. Yan ay sinabi ni Pablo doon sa pangalawang Korinto 6:16. At anong pakikipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sinabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. So, yung mga manggagamot ni Jesus, the apostol, misyonero sila. Ganon din kami, misyonero kami, at manggagamot kami, kasama si Kristo. Dahil si Kristo ang nagpapagaling sa mga sakit. Kami lang ang kanyang katawan, na sinabi ni Pablo doon sa pangalawang unang Korinto 12:27 hanggang 28. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya, at ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. So, yan ang mga revelasyon na binibigay ng Diyos kay Juan Evangelista.
Kaya ang mga medium namin dito, propeta, nagrevelasyon sila. Naggaya na ipinagkaloob ng Diyos na sankay nila doon sa Gawa, Kapitulo 2:1. Yan ang araw na Pentecostes, bumaba ang Espiritu at binigyan sila ng kapamalaan, kapangyarihan, na manggamot at magpagaling na sari-saring sakit na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang dako, at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, yan ang hiwaga ng Ebanghelyo na hindi nyo alam. Kaya yung rebulto na yan, na sinabi ni Haring David, hindi makapagsalita, hindi man makatatangan, hindi makalakad. Kaya sinabi ni Pablo naman, anong pagkakaiba? Ang templo ng Diyos sa rebulto. Malaking pagkakaiba. Dahil ang templo ng Diyos, manggagamot sila lahat. Tandaan nyo, dahil yan ang templo ng Espiritu. Alright. So, ang templo ng Espiritu ay sinabi niya ni Isaias doon sa 56 ng Isaias. Ang tahanan ng Diyos ay hindi rebulto, kundi tao. Isaiah 66 mula 1. Aklat ni Propeta Isaiah 66 mula 1. Ang hindi tapat na pagsamba ay isinumpa. O see? Hindi ba sinabi ni Jesus sa Matthew, nasambahin ang Ama sa Espiritu at katotohanan? Kaya dyan mismo, nanggaling yung hindi tapat na pagsamba ay isinumpa. Kaya maraming nasusumpa dyan sa rebulto na yan. Kung may gumagaling na yan, dyan, ay awan na lang ng Diyos yan. Dahil sa matapat ng pagsisisi, nagkamit siya ng pagpapala ng kagalingan. Ganun yun. Pero maraming namatay dyan. Tandaan nyo, maraming pa dadaganan dyan sa rebulto na yan. Okay, situloy mo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? O, see? At anong dako ang magiging aking pahingahan? O, kita na. Anong bahay at tatayo nyo? Simbahan o tao? Ihanda niyo ang tao. Dahil ang tao, templo ng Espiritu. Kaya dyan, sa tao na yan, makapagaling ng sakit. Kagaya ni Jesucristo, yan ang templo ng Espiritu. Manggagamot siya ng panahon niya. Ganon din kami. Bilang templo ng Espiritu, manggagamot din kami hanggang ngayon. So, hanapin niyo ang Diyos habang malapit pa. Para yung sakit na binibigay sa inyo na sinabi ni Moses na malalang sakit, gagaling sila basta may paniwala kayo sa kanyang mga kasangkapan. Gaya ni Jesus, sino man maniwala sa kasangkapan niya na si Jesus ay gagaling ang sakit. Nandun sa... Yung Hebreo muna. Sige, basahin. Hebreo G5. Kaya't pagpasok niya sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay handa mo. O sige, handa yung katawan ninyo para gamitin ng Espiritu. Kagaya ni Jesus, manggagamot siya. Gagaling ang mga sakit. Hindi yan sa rebulto. Kung may gagaling man yan, awan na lang na Espiritu sa katapatan yung taong nagsisisi at naniniwala sa Diyos. Awan na lang yan. Pero marami nang naparusahan dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na yan. Okay? So, hanapin nyo ang Espiritu kung saan siya naroon. Dahil yan ang sabi ni Jesus, Ama yung may binigay mo sa akin kung saan ako naroon.
Sila naman. Doon yung naman silang kasama kasama ko. Para makita nila ang kaluwalhatian ko na binigay mo sa akin. Ano yung kaluwalhatian na binigay ng Diyos sa kanya? Sapagkat ako yung inibig bago natatag Yung ang sanlibutan. panggagamot. Yan ang kaluwalhatian na binigay ng Diyos sa kanya. Ah, kaya yung kaluwalhatian na yan, hindi niya binigay niya sa revolto. Awal na lang doon sa taong nagsisikap na may paniniwala sa Diyos. Pero hindi niya kilala pa ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, di ba ganoon? Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Kaya ito ang bilin ng mga banal. Nahanapin ninyo sa Ponyas 2:1. Habang malapit pa, hanapin ninyo. Sige. Aklat ng Sipanyas. Hanapin ninyong Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyong katuwiran. Hanapin ninyo ang kamuan. Kay pala ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Sige na mo. Iba na to, mga bansa na to. Alright. Yan ang sabi ng Diyos noong panahon niya. Ngayon naman, dahil binigay niya ang kaluwalhatian sa kanyang anak, kaya ang kanyang anak ngayon ang hanapin ninyo kung saan siya naroon. Dahil siya'y bumalik at sinabi niya doon sa Matthew 28:18, nasambahin si Jesus sa Espiritu at ituro namin ang lahat ng mga sinabi niya sa inyo. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. O Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumainyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. So, nandito na sa lupa si Kristo. Hinihintay niya kayo. Kaya sa pamagitan ng sakit, tinatawagan kayo. Sinabi niya siya, yan, nung buhay pa siya. At sasabihin namin ngayon sa inyo, patay na siya, pero siya rin ang pagtawag sa inyo. Yung sakit na yan, kaya lapit nyo sa kanya. Nandun sa Matthew 9:12. Apokalipsis. Aklat ng Apokalipsis 3:19. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw ngay magsikap at magsisi. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. So, maliwanag yung sinabi niya na kayo'y templo ng Diyos. At ang templo ng Diyos, kailangan malinis. Yung nagpapagaling, yung gumagaling dyan sa Quiapo, hindi naman sila alagad eh. At saka walang pumasok na espiritu sa kanila. Awa lang ng Diyos yan. Dahil sa kahirapan ng tao, binibigyan niya yun sa mga taong naniniwala sa kanya. Bagamat hindi nila kinilala na siya espiritu, pero nahabag din sa mga tao para matupad yung sinabi doon sa Matthew 4. 4:23. 22 hanggang 24. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga nila, at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian, at nagpapagaling ng lahat ng saring-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao, at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria, at kanilang dinadala sa kanyang lahat ng mga may karamdaman, at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap, at ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga himatayin, at ang mga lumpo, at sila'y pinagagaling niya. O see,
Kaya lumapit kayo dito. Dahil ang mga templo ng Espiritu nandito na. Nung naganap sa araw ng Pentecost, yung panahon nila, nagaganap din sa araw na ito, sa mga panahon ito, na lahat ng mahalagan ng Diyos ay sumasamba sa Espiritu at sila ngayon ang templo ng Espiritu. Kaya sinabi noon ni Pablo, anong pagkakaiba ang rebulto sa templo ng Diyos? Malaking pagkakaiba. Dahil ang templo ng Diyos makapagsasalita, nakakalakad, nakakatangan na may sakit, at yan ay nagaganap sa ating kapanahunan. Kaya lapitan nyo kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos. Hanapin nyo sila para kayo mapagbigyan ng kasiyahan at kayo gagawin niyang mga alagad. Tandaan nyo nandun sa Matthew 9:12. Ama walang silit ay hindi nangangailangan ng Aklat manggagamot. ng Mateo 9 mula 12. Datapwat nang ito'y marinig niya ay kanyang sinabi, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Datapwat magsihayo kayo at inyong pag-aralan kung ano ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Hindi bayan. Sapagkat hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan. Kaya kayong mga makasalanan, lumapit kayo sa Diyos. Lumapit kayo sa Banal na Espiritu. Ang Espiritu na yan ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang mga alagad. At lahat ng mga arkanghel ay kasama niyang pinaglilingkuran ang sangkatauhan. Dahil yan ay naganap na ng panahon niya at nagaganap din sa panahon natin. Dahil kung saan naroon si Kristo, nandun lahat ang mga arkangheles, pati na Diyos kasama niya. Kaya yun ang sinabi niya nung buhay pa siya, pero walang maniwala. Dahil ang tao, bulag sa katotohanan at di maniwala sa Banal na Espiritu. Ang pinaniwala niyo, rebulto. Habang panahon ba'y madadala ka sa langit yan? Hindi kayo madadala sa langit yan. Galing lang kayo pansamantala. Pero sa akin nyo, balik-balik din yan. Tandaan nyo. Dahil si Kristo ay talagang Banal na Espiritu na yan. Kung saan naroon ng Espiritu ni Kristo, doon ay may kalayaan. Sabi ni Pablo, nasaan naroon ng Espiritu ni Kristo? Nasa inyo ba? O rebulto? Okay? Kaya mga rebulto na yan, dahil hindi kayo sumusunod sa banal na utos, nagbabanal-banal lang kayo. So, ang tunay na banal ay sundin niya ng batas at pagtuntun ng Diyos. Dahil ang sakit, pagtawag lang sa inyo upang kayo magbanal. Nandun sa unang Korinto, Kapitulo 1, kagaya ni Pablo. Si Pablo, makasalanan na tao, na banal siya nung makita niya si Kristo. Unang Korinto Kapitulo 1. Hmm. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. See? Panginoon lahat ng tao, dahil buhay siya, tinubos niya ang kasalanan niyo sa babagitan ng pagpasan sa cross. Ay, yung cross na yan, hindi yan ang cross ni Kristo. Tandaan nyo, gawa-gawa na lang ng tao. Ang cross ni Kristo, naghimala pa yan, tandaan nyo. At piniraso niya nung panahon nila at ginawa ng mga pare na cross. Dahil makapangyarihan yung cross na yan na pinagpakuan sa kanya. Ngayon, yung binibili yung mga cross na yan, wala nang kahulugan niyan. Tandaan nyo At saka yung pagdarasal ninyo ng paulit-ulit, wala nang kabulan yan. Dahil nireject na Jesus sila dyan. Nandun sa Matthew 6. 1. Mula 1. Hmm. Mateo 6 mula 1. Mag-ingat kayo na huwag
magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Ano yung katuwiran sa mga tao? Yung mga prosesyon na yan, pakitang tao lang yan, hindi makapagbanal sa inyo yan. At saka yung mahabang pananalangin, bawal yan, situloy mo. Kaya nga pagka ikaw ay naglilimos sa huwag kang tutugtog ng pakakak sa harap mo, na gaya ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw sa mga sinagoga at sa mga daan, upang sila ay mga kapuri sa mga tao. Katotoo, Ano ibig sabihin yan? Yung mga prosesyon niyo, para kayo tumanyag lang, sumikat kayo sa mga tao, pero at sa Diyos, na-reject lahat yan, situloy mo. katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang inyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. O, ano yung paglilimos? Yung panalangin niyo na marami kayo paulit-ulit na panawarin mo kami mga kasalanan. Paglilimos yan. Nagpapasikat lang kayo at nagpapakita kayabangan sa mga tao. Pero hindi masunod yung batas at paluntunan ng Diyos na huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Okay? At Ito lang. pagka kayo ay nagsisidalangin ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan. O yan ang mga likuang daan, prosesyon. Gustong-gusto niya ay prosesyon niyo magdasal, nagmamayabang na kayo, nagbabanal-banalan, sabi ni Jesus. Ito rin mo. Upang sila ay makita ng mga tao, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka. So, di maliwanag ang panalangin ay lihim. Huwag mong ipagmamayabang na magaling kayong magdasal na paulit-ulit sa liko ang daan. Alam niyo, liko ang daan? Yung mga prosesyon nyo ng Nazareno, liko-liko ang daan na yan. At mahabang panalangin paulit-ulit. Bawal yan, situloy mo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So, maliwanag na hindi pinakikinggan ng Diyos ang inyong mga dalangin. Awa na lang ng Diyos yan sa inyo kung kayo pinagpala. Awa na lang yan. Pero ang tunay na paglilingkod ay magbanal ka. Kagaya ni Pablo, nung binahagin ni Kristo. Kaya sinabi ni Pablo doon sa Korinto, si Pablo na bilanggo ni Kristo. Basahin mo sa Korinto 1. Unang Korinto, pangalawa. Unang Korinto. Hindi. Si Pablo ang tinawag na maging apostol. Mga Roma. Wait lang. Pangalawa. Sinabing ako si Pablo na bilanggo ni Kristo. Bakit nabilanggo si Pablo? Dahil si Pablo mamamatay tao, pero binihag ni Kristo. At pinarusahan siya ng pagkabulag nandun sa gawa.
sa daan ng Damasco. Gawa, Kapitulo 9:1. Nung biyage ni Kristo si Pablo, yan. Datapwat si Saulo na sumisilakbo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon. O si, talagang pinapatay niya yung mga alagad na manggagamot. Kagaya yung mga manggagamot doon sa Damasco, mananamba sa Damasco. Kinukulong nila sa bayan. At di ba, pinagpapatay. Si Tulibo. Ay naparoon sa dakilang saserdote at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang sa mga nasa daan, maging mga lalaki o mga babae ay kanya silang madalang gapos sa Jerusalem. At sa kanyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit na sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubasob sa lupa. At nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na yung pinag-uusig. Ngunit magtindig ka, at ikaw ay pumasok sa bayan. Oh, anong ginawa nila? Nung pinasok sa bayan, inaralan nila si Pablo sa pagbabago. Kaya doon, inistorya ang pagbabago doon sa Korinto 15:50. Narinig niya ang tinig ng Diyos at siya'y nagbago. Kaya dyan sa Damasco, yun ang ginawa ng mga alagad ni Kristo na taga Damasco. Ituloy mo. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Ayan, nagbago si Pablo nung narinig niya yung tinig ng Espiritu sa mga pakakak niya. Alam niyo yung pakakak niya, mga kasangkapan niyang medium o propeta. Narinig ang tinig ng Diyos, kagaya ni Ezekiel, Jeremias. Nagbago sila lahat at yan ang taglay na kapangyarihan ng mga alagad ng Diyos. Kaya dyan sa Damasco na yan, nandun ang manggagawot. Ang pangalan ay Ananias. Siya ang nagpagaling kay Jesucristo. Pablo. Ay, Pablo. Sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. O si, ang mga alagad ng Diyos ngayon, itinuro si Pablo, kay Pablo ang dapat niyang gawin. Kagaya ng pagtuturo ng Diyos doon panahon ni Ezekiel. Ano sabi ng Diyos kay Ezekiel? Busugin mo ang tiyan mo sa balon mong ito. Ano yung balon mo? Biblia. Kaya si Pablo, matalino sa Biblia. Pero nung Romano siya, Katoliko, wala siyang alam sa Biblia. Tandaan nyo, pinapatay niya yung mga alagad ng Diyos nasa mga Damasco. Sige, tuloy. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangatihilan, na hindi nakakapagsalita, na naririnig ang tinig datapwat, walang nakikitang sinuman. O si, hindi nagpakita ng Diyos sa kanila, kay Pablo lang. At nagtindig sa lupa si Pablo, at pagkadilat ng kanyang mga mata ay hindi siya nakakita ng anuman, at kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. At siya'y 3 araw na walang pangitain, at hindi kumain ni uminuman. O si, nabulag si Pablo dahil sa liwanag na nakita niya kay Kristo. Dahil sabi niya, sino ka ba? Panginoon ka ba? Parang gano'n. Anong sabi yung tinig? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Dahil yung Damasco, katawan ni Kristo lahat yan. Alagad ni Kristo lahat yan. Mananamba ni Kristo. Pero inuusig ni Pablo. Kaya binulag siya. At inutusan niya isang manggagamot. Ang pangalan na Ananias. Ituloy mo. At siya'y 3 Gs. Ngayon ngay may isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias, at sinabi sa kanya ng Panginoon sa pangitain, Ananias. At sinabi niya, narito ako, Panginoon.
At sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at pumaron ka sa lansangang tinatawag na matuwid at ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa na nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin at nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Ananias na pumapasok at ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanya. Alright. Maliwanag yan ha. Hindi rebulto ang nagpagaling kay Pablo. Isang tao, pangalan ay Ananias. Ituloy mo. Upang tanggapin niya ang kanyang paningin. Ngunit sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem. At dito siya'y may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote na gapusin ang lahat ng mga nagsisitawag sa iyong pangalan. Alam niyo, pangulong saserdote, magbabatas na gobyerno. Binigyan siya ng permit para pumatay. Ganyan din ang mga tao ngayon sa karting panahonan. Alright. Ituloy mo. Tatapat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, So, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. alright. Maliwanag yan ha. May mission pala. May tungkulin pala si Pablo sa iglesia ng Diyos. Kaya, hindi siya pinatay. Binulag lang siya. At namulat ang kanyang mata na may tungkulin pala siya sa Diyos sa pamamagitan ng sakit na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya yung mga sakit ninyo sa ating kapanahunan, may tungkulin kayo sa Diyos na yan ay dapat nyong alamin na kayo'y maglingkod na sa Diyos mula ngayon, dahil yan ang hinihintay niya sa inyo. Dahil tayo lahat ay anak ng Diyos. Tandaan nyo, kailangan niya tayo na maligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo. Dahil Ebanghelyo ay kaligtasan ng lahat ng mga tao. Nandun sa Roma 1:16. Dahil si Pablo magaling sa Ebanghelyo. Dahil natuto siya doon sa Damasco. Sapagkat hindi ko'y kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Kasi ang Ebanghelyo ang makapagligtas, hindi ang rebolto. Tandaan nyo. Kaya ang Ebanghelyo, ang Biblia, ay siyang kaligtasan ng lahat ng mga tao, hindi rebolto. Alright? So maliwanag, yung nagpanilan sa mata kay Pablo, walang iba kundi isang manggagawot. Ang pangalan ay Ananias. Noong panahon nila. Pero ngayon, panahon natin, sino ang mga manggagawot na binigyan ng Diyos na biyaya upang magligtas ng tao? Hanapin niyo sila. Dahil lumapit kayo habang maaga pa, bago magsisi. Tandaan nyo ha, dahil yan ang binibigay sa inyo ng Diyos sa pagkakataon upang magbanal. Naging sinabi niya doon sa unang Korinto, Kapitulo 1, na tinawagan kayo para magbanal sa pamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo. Dahil lahat ng hindi naniwala sa Ebanghelyo ay parurusan niya. Siya si Jesus ang namamarusa sa mga hindi naniwala sa Ebanghelyo. Ito diba? Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes nating kapatid. Kasi, Iglesia ng Diyos na nasa Corinto sa makatuwid bagay sa mga pinapaging di maliwanag yung sinabi ni Jesus na ang sakit ay pagtawag lang. Kaya kayo may sakit, napupunta niya sa Quiapo, sa Nazareno, lumapit kayo sa banal na Espiritu. Dahil meron kayong tungkulin sa Diyos. Yung 10 Commandments, yan ang obligasyon nyo na tuparin. Nandun sa 9, Exodo 29, nasuwang ba kayo sa Espiritu? Exodo.
Dahil yung misa-misa na pare na yan, walang kabulan yan. Nagdadrama lang ang mga pare. Hindi kayo mababalad yan. Ang pagbabanal ay susunod kayo sa 10 utos. Dahil yan ang world order. Buong sangkatauhan, obligadong sumunod sa utos ng Diyos. 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong anak na lalaki ni babae, niyang iyong aliping lalaki ni babae, niyang iyong baka, niyang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Alright. Yung araw ng Sabat ay siya yung nabasa kanina sa Gawa, Kapitulo 2. Araw ng Pentecoste. Kung tawagin. Kaya bababa ang Espiritu at pinagkaluban lahat ng tao ng kapangyarihan, karunungan, dahil nagturo siya. Dahil yan ang plano niya noong pa. Nung sabihin niya kay Moises, natipunin mo sa akin ng bayan upang aking parinig ang aking salita. So, ang Diyos ay narinig ang salita hanggang mula noon hanggang ngayon. Kaya ang Espiritu ay ibinigay ng Diyos upang magturo sa iglesia. Nandun sa Corinto ay San Juan 14:26 ang banal na Espiritu at nakapagturo. Ang maaliw na siya ang Espiritu ng katotohanan. San Juan 14:26. Datapwat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat ng sa inyo'y aking sinabi. So, maliwanag Espiritu Santo magtuturo, hindi pare. Okay. Kaya na kami mga pastor, kami natuto diyan sa banal na Espiritu. Dahil yan ang itinalaga na takapagturo sa iglesia ng Diyos. Hindi ribulto. Makapagturo ba yung ribulto? Walang may tuturo, kahit na pare, walang alam. Diyan sa Ebanghelyo. Dahil diyan nakatalaga ang Espiritu na magturo. Dahil ang pare, nagdadrama lang yan. Pagdating ang misa, wala naman nababanal na tao. Nagbabanal-banalan lang. Sabi ni Jesus, nandun sa Marcos, Kapitulo 6:7. Ang aklat ng Marcos 7 mula 6. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw ayon sa nasusulat. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. See? Ano ibig sabihin yan? Nagbabanal-banalan dahil utos ng tao ang sinusunod nyo. Yung mga utos ng pare. Utos ng tao yan, hindi Diyos yan pare. Tandaan nyo. Kaya huwag kayong patawag ng Ama. Dahil isa lang, Ama nyo nasa langit. Bakit tinawag nyo mga pare na Father? Bawal yan. Isa lang Ama natin, tayo lahat ay magkakapatid. Tandaan nyo. At ang panganay na kapatid natin, walang iba kundi si Jesucristo. Maliwanag ba? Na siya pinagkaluban ng Diyos ng kalulatian na magpagaling ng sakit at lahat ng karamdaman. Dahil sa luwang tipan, Diyos ang manggagamot. Pero sa bagong tipan, si Jesus na ang manggagamot bilang tao. Hindi pinaniwala ng kanyang kapwa-tao at pinako siya sa krus. Na yan ngayon sinasamba nyo, Nazareno. Okay. Dahil
pinako siya sa krus. Naniniwala kayo na krus na yan ay siya yung krus ni Jesucristo? Hindi yan ang krus ni Jesucristo. Gawa lang ng tao yan, pati remolto na yan. At ang gumawa sa kanila, kagaya din nila na hindi makapagsalita. Remolto lahat yan. Okay? Malinaw, ang Diyos ay Espiritu, sabi ni Jesus. At yan ang dapat natin sambahin. Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon tayo manatili. Dahil yan ang tunay na pagsamba. Pinakilala ng Jesus Di ba? Ang tunay na pagsamba ay sambahin ang Espiritu at ang katotohanan. Dahil ang Diyos ay Espiritu. At lahat ng magsisamba sa Kanya ay kailangan magsisamba sa Espiritu at ang katotohanan. Ang katotohanan ay Biblia. Dahil ang Biblia, salita ng Diyos, yan ay Diyos din. Tandaan nyo, San Juan Kapitulo 1:1. Ang Biblia ay Diyos yan, tandaan nyo. Verbo, Word of God, is God. Verbo, Word. That's just action, verb. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. O, kita na. Ang Word ay naging Diyos dahil nagkatawan siya kay Kristo dahil ginanap niya ang nakasulat sa Biblia. Tandaan nyo, nandun sa 14. At nagkatawang tao ang berbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, kaluwalhatiang gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. See? Nagkatawan tao ang salita at nakita nila na yung salita ay naging anak ng naging kamukha ng bugtong ng anak ng Diyos. Sino yung bugtong na anak ng Diyos? Hindi ba si Adan? Alright. Yan ang bugtong na anak ng Diyos. At yung Adan na nanganak kay Abel. At sino si Abel? Yan ang taong ang donasyon niya sa Diyos ay puro tupa. Hindi kamukha ni Abel. Puro kayamanan ang binibigay niya sa Diyos. Kaya yung espiritu na yan ni Abel, siya rin si Jesus, tandaan nyo, bugtong ng Ama, puspos na biyaya at katotohanan. Kaya pinatay siya ni Cain. Dahil inggit si Cain, dahil siya lang ang kinakausap ng Diyos, hindi siya. Ngayon, sa panahon natin, panahon ni Jesus, hindi ba nainggit kayo? Dahil si Jesus ay siya lang kinakausap ng Diyos sa panahon niya. Ngayon, sa panahon natin, sino ang kinakausap ng Diyos ngayon sa panahon natin? Hindi ba yung mananampalataya sa Espiritu? Kaya yung mga mananampalataya sa Espiritu, na sinasabi yung mga Espiritista, sila ang tunay na anak ng Diyos. Sa Diyos. Dahil ang mga walang Diyos, ang tawag ng Diyos yan ay mga hintil. Walang taong walang Diyos, mga hintil yan. Na yan ang assignment ni Pablo. Kaya si Pablo, nung ituro niya ito sa mga hintil, ito ang sinabi niya sa mga tao. Nandun sa gawa, 19:1. Sana maintindihan niyo sinasalita ko ha. Malinaw yan, sunod-sunod yan. At nangyari na, samantalang si Apolos ay nasa Corinto, pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso, at nakasumpong ng ilang mga alagad, at sa kanila sinabi niya, tinanggap ba ninyong Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? At sinabi nila sa kanya, hindi man lamang naming narinig na may ibinigay na Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y mga nagsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatuwid bagay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nangapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Alright. Nung mapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus, sila ang tunay na Kristiyano. At nang may patong na ni Pablo sa kanila ang kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo
at sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. O si, kagaya ni Pablo, ginagaya ni Pablo, si Pablo, yan ang tulagay kinukuskusan ng panyo para gumaling ang sakit ninyo. Hindi si Kristo, hindi yung Nazareno. Si Pablo yung kinukuskusan ng katawan. Pag pinawisan niya mag-ibanghelyo, yung pawis niya, gamot ng sakit. Tandaan nyo. Kaya yung ginagaya niya sa Nazareno na yan, nakuskus sa panyo. Si Pablo, yung kinuskusan ng panyo. Basahin nyo dyan sa gawa. Kaya ano sabi niya, tinanggap ba ganun yung Espiritu Santo nang kayo magsampalataya? Wala. Kamukha niyo, Katoliko, wala Espiritu Santo. Rebulto, anong pagkaiba rebulto sa Espiritu Santo? Dahil ang Espiritu Santo, lalakad siya. Kung saan ka paroon, nandun din ang Espiritu Santo. Gagaya ng mga apostol, kung saan sila naroon, nandun din ang Espiritu Santo na gumagabay sa kanila. Tandaan nyo ha. So, marami pa sasabihin sa inyo. Kung basahin nyo sa gawa, 19 na yan, ipagpatuloy magbasa. Kung ilang taon nakipagdigma si Pablo sa mga Romano Katoliko. Okay, 2 taon. Hanggang sa iwanan niya sila daw walang maniwala. Ano sabi ng mga tao? Hanap buhay lang yan, rebulto. Ang paggawa ng rebulto, hanap buhay lang at yumaman sila. Kaya yun ang dahilan ng mga Romano. Dahil sa rebulto na yan, yumaman kayo. Bakit? Magkano ang rebulto? Mahal ang rebulto. Kaya for sale pala ang Diyos ninyo. Ang Diyos namin, hindi for sale yan. Kung gusto niyo ang Diyos, ibigay ko sa inyo. Regalo. Walang bayad. Dahil yan ang sabi niya, tinanggap niyo walang bayad, ibigay ninyo walang bayad. Okay, yun na. So, marami pa akong sasabihin. Kung meron kayo hindi naintindihan, magtanong kayo dyan sa comment section. At sasagutin ko kayo, malinaw na malinaw. Dahil yan ang hinangaan ni Pesto. Si Haring Pesto, noong panahon ni Pablo. Ano sabi yung Haring Pesto? Sa pananalita mo, Pablo, mukhang nahikayat mo ako ah. Totoo yun. Dahil in istorya ni Pablo, kung ano ang ginawa ng Espiritu Santo sa kanya, binulag siya, pero pinagaling siya. Kaya parang maniwala na si Haring Pesto sa kanya. Okay, yun na. So, sa mga balita ni Ebanghelyo ni Pablo, marahil maniwala kayo. Dahil ang sabi ni Pablo, lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. Roma 8:14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. So, kung hindi kayo pinapatnubay ng Espiritu ng Diyos, hindi kayo anak ng Diyos. Para maging tunay kayo anak ng Diyos, lumapit kayo sa Diyos. Kagaya na sinabi niya kay Soponias, bago dumating ang kakilakilabot na galit ng Diyos. Dahil ang kakilakilabot na galit ng Diyos, siya itong sinulat ni Moises sa panahon niya, Deuteronomio 28:58. Kakilakilabot na sakit. Di ba pagaling ng sinuman, kaya na doktor. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito na nasusulat sa aklat na ito, upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalan, ang Panginoon mong Diyos, kung gagawin ng Panginoon na kamanga-manga ang salot sa iyo at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon at kakilakilabot na sakit at totoong malaon. So, kung hindi mo pagaling yan, mga sakit na yan, ilapit nyo rito sa Kaharian ng Langit. Nandito lang sa Malolos, Bulacan. Hanapin nyo. Pagtanong-tanong kayo, kung di makita, dahil marami na nakakilala dito para matagpuan nyo ang Diyos. Dahil ang Diyos, sabi niya mismo, hanapin nyo ang Diyos habang may panahon pa. Bago mahuli ang lahat, hanapin nyo na siya. Dahil yung mga namatay na mga Katoliko,
nagsisisi sila, maging iglesia ni Kristo. Nakala nila, wala raw religion na kamukha nitong ginagawa namin na pagsamba. Akala nila, tunay na religion, iglesia ni Kristo, iglesia katolika romana. Hindi naman yan ang itinayo ng Diyos. Ang karya ng Diyos, yan ang itinayo niya. Nandun sa Pedro, Kapitulo 2. Yung bato na siya ang Diyos ay naging tao, siya si Kristo. At naging apostol, siya si Pedro. At naging kami sa panahon natin. Tandaan nyo, sige, tuloy mo. Datapwat kay isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Alright. So, maliwanag ha. Okay, balik mo sa uno. Kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasakiman at lahat Kasamaan. Kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pandaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait. O yan, hiwalay. Alisin na inyo sa inyong pagkatao. Panlalait. Panaghili. Kayabangan. Pagpapaibabaw. Alisin nyo lahat dyan sa inyong pagkatao para kayo'y qualified na batong buhay. Ito ba? Gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. O ano yung gatas na walang halong daya? Yan Biblia, gatas na walang halong daya. Pero dinadaya ninyo at binabawasan ninyo, dinagdagan ninyo ang Biblia na yan. Ano sabi ng Biblia? Kung bawasan mo, mabawasan ang gantimpala mo sa langit at dagdagan mo, madagdagan ang parusa nyo sa langit. Tandaan nyo, nandun sa Apokalipsis, sa huling talata. Upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas, kung inyong napagkikilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay, nasa katotohanan na itinakwil ng mga tao, na tapat sa Diyos ay hirang mahalaga, na kayo rin naman, na gaya ng mga batong buhay, natatayong bahay na ukol sa Espiritu, O si? upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu, na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo. Si? Maliwanag ha. Ituloy mo. Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa Siyon ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nangananampalataya siya'y mahalaga, natapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. O si? At ano yung panulok? Tatsulok na sinasabi nyo. Ano yung meaning ng tatsulok? Santissima Trinidad. Okay. Ang Santissima Trinidad na yan, kung alam nyo kahulugan, makapangyarihan tatlo. Makapangyarihan ng Ama, makapangyarihan yung anak niya, makapangyarihan ng Banal na Espiritu. At yan ang simbolo ng kaharian ng Diyos. Tandaan nyo, Siyon. Ang meaning ng Siyon ay paraiso. At siya rin yung kaharian ng langit. Kaya ilalagay niya yan, simbolo ng tatsulok. Kapangyarihan ng Ama, kapangyarihan ng Anak, kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kung makapagaling ng Ama, makapagaling din ng kanyang mga anak, at nagpapagaling din ang Banal na Espiritu na tumutulong sa kainahan ng kanyang mga anak. Okay? Maliwag ba? Dahil ang Espiritu ay tumutulong sa kainahan ng tao. Kung mahina maggamot yung tao, lumalakas dahil sa tulong ng Banal na Espiritu. Sige, tuloy mo. At batong katitisuran at bato na pangbuwal. O, sige. Bakit mabubuwal kayo? Kung di kayo maniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, mga matay kayo. Nando sa unang Tesalonica, Kapitulo 1:7. At kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit,
nakasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy, na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan, walang hanggang kapahamakan, mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Alright. Maliwanag na yung mga parusa na yan, dilubyo na rumating dito sa daigdig na ito, bagyo, lindol, baha, okay, sakit, yan ang parusa na gagawan ni Jesus sa mga dito matalima sa kanyang ebanghelyo. Pero siya rin ang naglagay, siya rin ang mag-aalis. Kagaya na sinabi ni Job, Diyos ang naglagay sa iyo, Diyos din ang mag-aalis sa iyo. Sabi niya sa mga galit niya at sa mga uod na kumakain sa katawan niya. O, nabasa niyo Job? Kung basahin niyo yan, malaman niyo ang katapatan ni Job sa banal na espiritu, dahil ang banal na espiritu nagbibigay ng sakit, siya rin nang nag-aalis sa sakit. Okay? O, maniwala niyo, ebanghelyo na yan, dagdagan ko pa yan. Kaya lang, masyado mahaba, baka tuling-ling na yung tayo ngayon pag-iinay. So, dagdagan ko pa yan, at mayroon pa akong isusunod. Maliban yan sa pagsamba nyo sa Rebulto, Nazareno, kami ang sagisag ng Nazareno, manggagamot si Nazareno. Tandaan nyo, kayo manggagamot yan, kaya nagpapagamot kayo, mapalad yung pinagaling niya. Pero hindi gumaling, kumusta? Sawig palad. Kaming palad. Maling palad. Alright. So, dito naman, wala naman kaming kinikilingan na tao. Wala kaming sinisino. Lahat ay tinatanggap namin. Mahirap man o mayaman. Okay? At walang bayan. Tandaan nyo. Muli, isang magandang gabi sa inyo mga kapatid sa pananampalataya. At mulit-muli po kaming bumabati ng isang panibagong taon na sana ang lahat ng mga tao na may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay unawaing lubos ang mga nakasulat sa banal na kasulatan at hanapin ang mga tanda na ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo ng Diyos, at higit sa lahat ay hanapin ang dako na kinaroroonan ng Diyos upang ang ating pananampalataya ay magkaroon ng buhay sa kanyang harapan. Ang mga may nais na magtanong sa unang sugo at ganun din po sa mga nais humingi ng tulong na ikagagaling sa kanilang mga karamdaman, nandyan po sa baba ang comment section. Mag-comment po kayo at mababasa po natin ito. Sa may katanungan ay mabibigyan ng kaliwanagan, at sa may karamdaman, magkakaroon ito ng sapat na lunas at kagalingan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya sa harapan ng Diyos na buhay at sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyo.